Pinagpalang buhay, precious people! Pupunta tayo ngayon sa isa sa mga dinarayong tourist destinations dito sa Batangas, ang Monte Maria International Pilgrimage. Tara, samahan niyo kami. At dahil nga nagugustuhan na namin ng asawa ko ang mag-rides, napagdesisyonan namin na pumunta sa Monte Maria International Pilgrimage and Conference Center sa Batangas City. Pumunta muna kami sa 7-Eleven para bumili nitong Lucky Day Kopiko Coffee para at least ang Disney Princess nyo ay hindi makatulog sa biyahe. First time din kasi namin ng asawa ko na mag-rides ng ganito kalayo. Kaya naman todo effort talaga ako na hindi makatulog sa biyahe. From Silang Cavite to Monte Maria, Batangas City, around 100 kilometers yung tinakbo namin. At halos 4 na oras yung binyahe namin papunta doon sa Monte Maria. Siguro para sa mga sanay na mag-rides at sa mga batikang rider, it will take them around 1.5 or probably 2.5 hours makarating lamang doon sa Monte Maria. But since it's our first time, sabi ko talaga sa asawa ko, huwag niyang bibilisan. Hindi pa rin kasi talaga siya sanay na magbiyahe ng ganito katagal gamit ang motor. Nung papunta kami, dito kami dumaan sa Lemery, Batangas at nadaanan namin yung famous na Fantasy World. At nung nakaramdam na kami ng gutom, dito kami napadpad sa Nick and Nick's Garden. Ito ay located sa Lemery, Batangas lang din. Tindahan siya ng mga halaman pero inside pagpasok mo, meron din silang kainan. Napaka-presko nung area and I think nagstay kami dito ng around 1.5 hour. So ito yung kanilang mga menu. Of course, hindi mawawala dito yung lomi at gotong Batangas. Bumili din kami ng kanilang fresh buko. Umorder din kami ng loming Batangas at ang inorder ko naman ay tapsilog. O diba, bagong-bago. Nung pagkatapos namin kumain, nag-ayos na ulit kami at sabi ko dito sa asawa ko, siya naman ang magsuot sa akin nitong mga gears na kailangan sa biyahe. Kunwari, sweet husband yarn. Nung una, ayaw niya pa talagang magpakita sa camera pero in the end, napilit ko naman siya. Habang inaayos ng asawa ko yung aming motor, eto naman ako pasayaw-sayaw lang sa tabing kalsada. At ayan nga, napilit ko ulit siya na sumama dito sa video. May tinatagong kulit din kasi itong asawa ko. Pagkatapos noon, nag-start na ulit kaming bumiyahe. By the way, sa trip pala namin na ito, kasama namin si Carla at si Benjamin. Yes, sila yung mga number 1 kalad-kalin and mga marupok naming kaibigan. Actually, medyo malabo lang siya sa video pero meron kaming nakitang barko dyan. At ayan na nga, tanaw na namin yung dagat sa Batangas. Sobrang na-enjoy ko talaga dito sa ride namin, yung scenery. Diba, kitang-kita nyo naman kung gaano ako nag-e-enjoy sa rides namin. So dito sa part na to, kitang-kita na at tanaw na yung Monte Maria. Actually, akala ko nga malapit na kami, pero yun pala, inabot pa kami dito ng almost 1 hour bago marating talaga yung pinakatuktok at pinaka-location ng Monte Maria, Batangas. At dahil nga bibihira lang din naman kaming makapunta sa dagat, nag-stop over muna kami. Isayaw mo. After namin mag-picture at mag-video, bumalik na ulit kami sa biyahe. At nung nasa tuktok na kami, napawaw na lang talaga ako sa view, grabe. Para kang nasa ibang bansa. Bayad lang kami dito ng 20 pesos, parang 5 pesos each person para makapasok dito sa loob. Hindi pa ganoon katapos yung construction niya, pero it's open for public viewing na. Itong Monte Maria ay Tower of Peace and it's actually the tallest statue of Virgin Mary all over the world. O diba? At nandito yan sa Batangas. Kaya ano pang hinihintay mo? Kung ikaw ay mahilig mag-rides, pumunta ka na dito. Pagpasok mo pa lang sa loob, mararamdaman mo na yung peace and calm. Sinwerte lang kami din nung araw na pumunta kami dito kasi wala masyadong tao kaya naman nakapag-pray talaga kami ng mataimtim. Pagkatapos namin mag-pray sa loob, nag-decide naman kami na libutin itong labas ng Monte Maria. Tignan nyo na lang kung gaano kaganda yung dagat na napapalibutan ng mga kabundukan. Pakiramdam ko nga nasa ibang bansa talaga ako.
Syempre, hindi rin namin pinalagpas na hindi makapag-picture at makapag-video dito. Suleta mo, tapos gado mo rin. Ikot mo, Jason. O diba, ang kukulit lang, parang mga bata lang talaga. After namin magpicture at mag-video, nag-decide na kami na bumaba at maghanap ng kakainan namin. Mga gutom na din kasi ang mga person dahil 1:30 PM na ng mga oras na ito. Sobrang na-appreciate ko talaga itong Monte Maria Pilgrimage kahit na sobrang layo niya pero worth it talaga yung layo ng biyahe, yung ngalay at saka yung mga gagastusin mo. Nung pauwi na kami, nag-decide kami na dito sa Agoncillo, Batangas dumaan at nakita talaga namin dito ang Taal Volcano. Grabe, first time kong makita ang Taal Volcano ng ganito kalapit and napapawaw pa rin talaga ako hanggang ngayong nagvo-voice over ako. Tumigil lang din kami saglit para mag-picture at mag-video. And then after nun, nagbiyahe na ulit kami. Kung susumahin ang biyahe namin na ito ay inabot ng mahigit 8 to 10 hours. O diba? Sobrang tagal. Pero alam nyo, ang masasabi ko talaga, sobrang worth it ng ride namin na ito. Kaya naman, sigurado ako na mauulit ito. That's it for today's vlog. Samahan nyo ulit ako sa susunod kong adventure. #palaging piliing maging masaya. Bye-bye!